Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw po ma'am. Ako po si Grace Ann Ludangco. Kami po ang ikapitong pangkat o pangkat matalinghaga. Ang aming tatalakayin ay tungkol sa kung ano ang parabola. Ano nga ba ang parabola? Ang parabola ay mga kwentong hinango sa banal na kasulatan. Tulad ng pabula, may layunin din itong mag-iwan ng aral na kapaki-pakinabang sa buhay. Ito ay salitang Latin na kung saan nagmula sa salitang Greek na paraboli. Ibig sabihin ay paghahambing. Ang parabola daw ay isang uri ng maikling kwento na may aral at kadalasan ito ay galing sa kwento ng Biblia. Ito ay ginagamit para makapagturo ng magandang asal at espiritual. Ang kwentong aking babasahin ay isang halimbawa ng parabola, ang alibughang anak. Mayroong isang matanda na may dalawang anak. May kaya sa buhay ang matanda, kaya naman naibigay din nito ang magandang buhay para sa dalawang anak. Gayunman, isang araw ay napagpasyahan ng bunsong anak na kunin na ang kanyang mamanahin sa ama, na ipinagkaloob naman ito ng ama sa kanyang bunso. Matapos na matanggap ang pera at ari-arian ay umalis ito sa poder ng ama. Walang ginawa ang bunsong anak kung hindi ang magpakasarap sa buhay. Kinastos nito ang perang ipinamana sa paraang nais niya. Madalas siyang pumunta sa mga kasiyahan. Sinubukan din nitong magsugal. Dahil sa kapabayaan, naubos agad ng bunso ang kanyang mana. Nabaon ito sa utang at hindi na nakabangon pa. Nagdesisyon ito na bumalik sa kanyang ama. Nag-aalinlangan man ay wala na siyang ibang matatakbuhan. Maputi ang puso ng kanilang ama, kaya naman tinanggap niya ng buong puso ang bunso. Pinakain at binhisang muli. Nagtaka naman ang panganay dahil matapos umalis ng bunsong kapatid at waldasin ang pera ay nagawa pa rin itong tanggapin ng ama. Kinausap niya ang ama dahil dito. Sinabi naman ng ama na ang kanyang pagtanggap sa anak ay ang tunay na diwa ng pamilya. Lahat naman daw tayo ay nagkakamali at nangangailangan ng pagpapatawad. Ang mahalaga raw ay natutunan natin ang ating leksyon. Sa inyong narinig na kwento na ang alibughang anak, kung inyong napansin, ito ay nagbigay o nag-iwan sa atin ng aral. Na lahat naman tayo ay nagkakamali at nangangailangan ng pagpapatawad. At ang mahalaga ay may natutunan tayo sa mga maling ating nagawa. Tama po ba? Ang parabolang ang alibughang anak ay hango sa Biblia na matatagpuan sa aklat ng Lucas, Kabanata 15 at talata 11 hanggang 32. At isa sa pinakapopular ito na halimbawa ng parabola. At para sa iba pang halimbawa na parabola, mayroon tayong parabola ng 10 dalaga, ang mabuting Samaritano, parabola ng nawawalang tupa, pinatigil ni Jesus ang bagyo sa lawa, pinagaling ni Jesus ang 10 kitongin, at ang talinghaga tungkol sa Pariseo at Publikano. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ginoong Arjun Leron at ngayon aking ipagpapatuloy ang talakayan sa araw na ito. Elemento ng pabola. Ano nga pa yung mga elemento ng pabola? Una ay ang tauhan. Sila ang gumaganap sa isang kwento na hinango sa banal na Biblia na maaaring makapagbigay ng magandang aral sa mambabasa. So diba sa isang kwento, epiko, tula o parabola o anumang aspeto ng panitikan, hindi na mawawala ang tauhan na kung saan sila ang gumaganap o mga persona na nagpapagalaw sa kwento. At nakasalalay sa maayos at makatotohanang pagkakahabi ng mga tauhan ang pagiging epektibo ng isang akda. Sa madaling sabi, kung walang tauhan, hindi magiging makabuluhan ng isang parabola. Sunod ay ang tagpuan. Ito ang pinangyarihan ng isang kwento. Maaring ito ay tumutukoy sa lugar. Ngunit sa parabola, madalas hindi agad nasasabi ang tagpuan ng kwento o may mga pagkakataong hindi na ito nababanggit sa parabola. Ngayon, ang parabola ay
nangangailangan din ng tagpuan kung saan dito nangyayari ang kwento. Ang isang kwento ay pwede ring may higit sa isang pinangyarihan o tagpuan. Sunod ay ang banghay. Ito naman ay ang paglalahad ng pagkakasunod-sunod na mga pangyayaring naganap sa kwento. Kinakailangan din sa isang kwento ang banghay. Ito ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Wala kang makita na kwento na hindi nagkakasunod-sunod ang pangyayari. Di ba sa banghay, kailangan may simula kung saan dito magsisimula ang kwento. Kailangan din ng gitna kung saan dito inilalahad ang lahat ng pangyayari at paliwanag kung ano ang nangyari sa kwento. At syempre, kung may simula, kung may gitna, nangangailangan din ito ng isang wakas. Hindi maaring walang wakas ang kwento dahil dito mo makita ang katapusan. Ako po si Eliza Makasinag at iulat ko po ang iba pang elemento ng parabola. So meron tayong aral o magandang kaisipan. Ito ang matututunan ng isang mambabasa matapos mabasa ang isang kwento. Marami ang gustong iparating ng parabola sa atin kaya dapat natin itong isabuhay lalo pat ito ay nakasulat sa banal na Biblia. So ang aral o magandang kaisipan daw, ito ang makabuluhang mensaheng natututuhan mula sa akdang binasa. Tulad sa Biblia, kapag binasa natin, ito ay magkakaroon tayo ng aral sa iba't ibang aspeto. Meron tayo ditong solusyon sa suliranin. Ito ang kasagutan sa suliranin o problema. So ang solusyon sa suliranin daw, ito ang solusyon na kinakailangan ng isang karakter sa isang kwento upang malutas ang isang suliranin na kinakaharap nito. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw din po, ma'am. Ako po si Jerica Megan Makalinaw. Ngayon po ay ipagpapatuloy ko ang ulat na sinimula ni Arjon tungkol sa parabola. So ang iulat ko po ngayon ay ang parabola ay isang salaysay. Ito ay ang mga sangkap na bumubuo sa isang maikling kwento gaya ng tauhan, tagpuan, banghay, tema, pananaw at iba pa ay ang mga sangkap na maaari ring gamitin sa pagsulat ng parabola. Halimbawa sa parabola, ang mga tauhan ay madalas na kinakatawan ng mga kahulugan o mensahe sa pamamagitan ng kanilang mga kilos at pag-uugali. Ang tagpuan ay nagbibigay kahulugan sa kwento at maaaring magbigay konteksto sa mensahe ng parabola. Ang banghay naman ay nagpapakita kung paano umuunlad ang kwento patungo sa mensahe o aral nito. Sa kabuuan, ang mga sangkap na ito ay nagtutulong-tulong upang iparating ang mensahe o aral ng parabola sa mga mambabasa. Yun lamang po, ang susunod po na mag-ulat ay si Shaina Lorio. Ang parabola ay isang metapora. Number 1, may mga pagkakataon na nagkukulang ang tuwirang paglalarawan sa isang bagay upang maintindihan ito ng sa ganitong mga sitwasyon angkop sa paggamit ng mga masining na pagpapahayag gaya ng paggamit ng metapora. Yun lamang po at maraming salamat.